Lumipat na pala kami ng project na tinatrabahoan ng kasama ko. Ngayong araw mga kabayan ay ipapakita ko sa inyo yung bagong project na tinatrabahoan namin ng kasama kong Pilipino. Sa ngayon mga kabayan, parami ng parami ang construction dito sa Greenland. Kaya parami ng parami na din yung mga tao na gustong tumira dito. Tuwing umaga, ito talaga yung pinakamahirap sa akin yung pagising. Hindi na pala ako naliligo. Sa gabi na ako naliligo. Pagkagising ko ay nakaluto na at nakaprepare na yung aking misis para sa aking kakainin at babaonin. At ito na din mga kabayan ay dinala ko na din yung baon na pinrepare niya sa akin. Yung misis ko pala ay magtatrabaho na din sa mga kabayan. Inaantay na lang namin yung kanyang registration number. Pag lumabas na yun mga kabayan ay pwede na siyang magtrabaho kahit saan dito. Pagkalabas ko nga dito sa bahay, ito yung nakita ko mga kabayan. Akala ko kasi nag-uumpisa na talaga yung summer dahil dito ay tirik na yung araw kahit hating gabi mga kabayan. Pero may snow pa pala pagising ko sa umaga. Siguro nasa 7 or 8 centimeter to mga kabayan ang kapal ng snow. Dito sa Greenland mga kabayan, tuwing summer ay hindi mo talaga mapipil yung summer dahil kahit summer dito ay malamig pa rin sa buong taon dahil yung 80% na yelo sa gitnang bahagi ay hindi siya natutunaw. Bali nasa dulo pala yung kwarto namin kaya kailangan ko talagang maglakad dito pababa mga kabayan papunta doon sa aking sasakyan. Mayroon pala akong dadaanan isang Pilipino na kasama ko din sa trabaho. Bali mga kabayan, siya na din yung naging kasama ko simula nung dumating ako dito sa Greenland. Sabay kaming dumating hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami sa isang trabaho lang. Nung unang dating ko dito sa Greenland mga kabayan ay talagang gustong gusto ko talaga yung snow. Pero nung katagalan na ay medyo hindi ko na gusto mga kabayan yung snow dahil pag nagdadrive ka dito ng sasakyan ay medyo madulas siya at mahirap din pag maglakad. Lalo na pag ganito ay napark mo yung sasakyan mo, kinabukasan ay sobrang dami na ng snow na kailangan mo tanggalin. Okay lang sana mga kabayan kung hindi siya tumitigas. Gaya nito ay kailangan mo talagang kiskisin siya. Pag malambot kasi ay kaya lang siyang i-wiper ng sasakyan mo. Pag ganito mga kabayan sobrang kapal na din mga kabayan ay hindi na din kaya niyang i-wiper. Kaya kailangan mo siyang tanggalin. Kaya isa din to sa dahilan ayaw ko ng winter mga kabayan dahil mahirap ang magtanggal ng snow at madulas yung kalsada. Isa din sa dahilan ang hirap bumangon at ang hirap din maligo. Kaya dito mga kabayan, sobrang sarap talaga umuwi na ng Pilipinas kung mayroon lang talagang malaking pera. Dahil hindi ko talaga ipagpapalit mga kabayan ang mamuhay sa Pilipinas. Nandito lamang kami sa lugar ng Greenland dahil ito yung lugar na nakapagbibigay sa amin ng malaking kita at masuportaran namin ang aming pamilya at nakakasiguro kami mga kabayan na balang araw ay hindi na din mag-a-abroad yung aming mga anak at sa pagtanda namin ay mayroon kaming gagastusin sa aming sarili. Sana nga ay magtuloy-tuloy din ang trabaho namin dito hanggang sa kaya pa namin dahil pagdating ng panahon mga kabayan ay pipiliin pa rin namin ang mamuhay sa Pilipinas. Sa iba kasi mga kabayan kung titingnan talaga nila itong Greenland pag hindi mo pa nasubukan ay sasabihin mong gustong-gusto mo talaga tumira dito. Pero pag nasubukan mo tumira dito, matulog mga kabayan ng habang taon mga kabayan at mamuhay, iisipin mo talagang uuwi na lang ng Pilipinas pag may sarili ka ng negosyo at pera. Sa ngayon ay siyempre kailangan nating magtiis dito dahil hindi lahat ng panahon, hindi lahat ng tao ay nakakapunta dito sa lugar ng Greenland. Birang-bira lang talaga mga kabayan ang nabibigyan ng pagkakataon para makapagtrabaho sa lugar na ito dahil para sa akin ito na yung pinakamalaking bagay na makakatulong sa aking buhay mga kabayan lalo na sa aking pamilya. Nandito na pala tayo mga kabayan sa bagong area kung saan kami magtatrabaho. Bali medyo marami-rami din ito mga kabayan ang mga building na itatayo dito. Kung napapansin nyo sa kanang bahagi natin, yan yung mga kabilya na lumalabas na. Bali mayroong mga styrofoam yan sa ilalim, binabalutan para hindi magmumoist yung mga concrete. Mahirap dito magkaroon ng pundasyon o magawa ng pundasyon dahil nga huhukayin pa nila sa ilalim, minsan pinapasabugan pa nila mga kabayan yung mga bato dito kasi itong Greenland ay bihira lang yung patag. Dadalhin ko muna kayo mga kabayan sa inalisa naming project. Kung napapansin nyo sa aking likod,
itong mga kulay na green, blue, bali pitong building to mga kabayan. Umabot ata yung construction nito sa 3 taon mga kabayan. Nung dumating kami dito mga kabayan, 1 taon at 7 months na kami nagtatrabaho dyan. Ito yung project na plano dati. Bali marami-rami na din yung mga electrician na gumawa dyan. Pero kami lang ng kasama ko ang tumagal dito hanggang sa natapos talaga namin itong project na to mga kabayan. Hindi talaga namin iniwan. Dahil yung mga kasamahan namin dito mga kabayan ay mga lokal at mga Danish. Alam nyo naman mga kabayan, sila ay marami namang opportunity, hindi kagaya sa amin ng mga Asia. Pagka umalis kami dito ay siguradong uwi na kami ng Pilipinas at hindi na talaga kami makakabalik dito sa Greenland dahil sa akin mga kabayan ay isang pagkakataon lang at opportunity ang binigay sa akin para makapunta dito sa Greenland. Kaya kami dito mga kabayan ay iniingatan namin yung trabaho namin dito at pinapasalamatan dahil pagdating naman sa sahod ay hindi kami magreklamo. Hindi katulad dito ng mga lokal mga kabayan ay may karapatan naman talaga silang magpa-increase dahil nga taga dito sila at mayroon silang pagkakataon din na makalipat ng ibang company. Kaya kami dito ay hindi na kami nagrereklamo sa aming sahod, although ay pwede naman kaming magpa-increase. Pero sa amin ay sakto na sa amin yung sahod na kinikita namin dito. Bali dito na kami mga kabayan sa loob na bagong project na ginagawa namin ngayon. Bali kami 2 Pilipino mga kabayan, mayroon talaga kami sariling boss kung saan mga kabayan hindi talaga kami niya pinapakawalan yung project na natapos namin mga kabayan. Kaso sa ngayon ay nag-schooling sa mga kabayan at natapos na din doon yung project namin. Kaya ngayon ay pinahiram kami dito sa kabilang boss mga kabayan. Mataas yung expectation nila dito sa mga Pilipino dahil nga tayong mga Pilipino mga kabayan pagdating dito sa Greenland ay hindi talaga kami nagre-reklamo kahit minsan may sakit kami mga kabayan basta kaya ng aming katawan ay nagtatrabaho kami kahit anong mga trabaho pinagawa sa amin mga kabayan kahit hindi na part namin ay nagtatrabaho pa rin kami dito kasi nga yung sahod mga kabayan hindi naman nababawasan kundi nadadagdagan pa mga kabayan kung masipag ka talaga dito. So dito mga kabayan ito pala yung loob ng building na kung saan yung bagong building na gagawin namin. Kung napapansin nyo ay nakaporma na yan mga kabayan, mayroon na yung salamin at sarado na yan, simentado na yan yung loob mga kabayan. Yung kulang na lang yung mga insulation. Kung napapansin nyo itong mga puti, yan yung mga rolyo ng insulation na ilalagay dyan sa gilid para maging harang mga kabayan. Kasi yung likod niyan mga kabayan ay mga parang hard reflex lang siya mga kabayan at lalagyan siya ng mga kahoy. Yan yung mga pangharang sa lamig at para hindi magmumos yung mga simento mga kabayan. Dahil ito ay concrete niya siya kaya kailangan babalutin yan ng mga insulation. Lalo na dito yung mga floor mga kabayan hindi pa yan final kundi lalagyan pa yan ng mga styrofoam mga kabayan. Pag sa atin mga kabayan, pag ganitong mga forma, ang dali na lang ito dahil masilyahan na lang yung mga kabayan at pintura at lalagyan na lang ng mga hard bricks para sa division tapos na. Samantalang dito ay lagyan pa yan ng mga insulation para hindi siya mag-moist. Ito yung kasama ko pala ngayon, balik kami pa nga dito yung nauna na magtrabaho dahil yung iba doon sa kabila sila nagtatrabaho. Bali yung trabaho pala namin dito ay construction electrician. Bali gumagawa kami ngayon ng cable tree kung saan dyan ipapadaan yung main cable o yung malaking cable na supply at naglalagay din kami dito ng mga PVC para daanan ng mga wire mga kabayan lalo na sa internet at TV. Nung unang trabaho nga namin dito sa Greenland ay medyo nahirapan kami sa drawing dahil nga hindi namin mabasa dahil nakasulat siya sa Danish at wala siyang translation sa English at iba din yung mga ginagamit nila na symbol. Kaya minsan gumagamit kami ng Google mga kabayan para i-translate. Sa ngayon ay medyo gamay na namin yung trabaho dito pag natingnan na namin yung plano dahil nga kailangan namin talagang pag-aralan mga kabayan yung kanilang mga ginagamit dito na mga symbol. Itong kasama ko mga kabayan ay medyo mas magaling ito talaga mga kabayan dahil nga mas mabilis siyang makakatch up. Kaya dito ako nagtatanong at mas gusto ko itong kasama mga kabayan dahil sa katagalan namin dito na magkasama, hindi naman kami nag-aaway mga kabayan kundi magkasundo kami dito. Magdadalawang taon na ako dito mga kabayan pero kahit minsan ay hindi naman sumama yung aking loob dito lalo na sa aking mga katrabaho ay wala talaga ako dito naging problema at wala din ako dito naririnig na kung ano-ano. Maganda dito sa Greenland mamuhay ng payapa lalo na pag gusto mo ng tahimik na buhay at malayo sa gulo. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat po sa laging panonood. Huwag niyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Maraming salamat at ingat po kayo palagi and God bless po.